Umiikot lang di umano sa tatlong babae sa candidate ng Miss Grand Philippines ang corona. Hello Coronas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kumusta po ngayon lahat? Good morning, good afternoon, good evening at mga oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Ayon, sabi nila, sabi ng mga pageant fans at sabi talaga ng pageant fanatics at enthusiasts, umiikot lang daw sa tatlong babaeng ito ang corona ng Miss Grand Philippines at wala na silang nakikitang ibang makokoronahan sa coronation night sa August 12. Di ba? Nakakaloka. Statement, nakakaloka. Pero tingin ko lang din naman. Feeling ko lang din naman. Feeling ko lang to ha. Huwag ko yung mga alam. At kung sino nga ba yung tatlong babae na to na possible na makakuha ng corona sa coronation night ay syempre pag-uusapan natin sila ng bonggang-bongga. Number 1 sa akin listahan na possible talaga at possible at mukhang makukuha ang corona talaga sa coronation night ay si Miss Emma Mary Diglao. Oh, di ba? Si Emma Diglao, galing mo siya ng Pilipinas, reyna siya doon. Tapos galing Binibining Pilipinas, reyna din siya doon. Tapos lumaban siya international pageant, hindi na rin reyna pero kabog pa rin at pasok pa rin sa banga. Dito kaya magiging reyna siya ng live selling? Charot lang. Hindi, magiging reyna kaya ng grandest pageant di umano na Miss Grand Philippines? Syempre, when it comes talaga sa credential, masasabi natin si Emma Diglao ay talagang front runner vibe talaga siya sa corona. Tapos, pangalan, pinakasikat, pinaka-experience, pinakamatanda. So, Emma Diglao talaga ang namumukod tangi talaga na pinag-uusapan na makakuha ng corona ng Miss Grand Philippines 2025. So, kontento na ba ako sa kanyang ipinapakita ngayon? Sa pinapakita ngayon, very bubbly, very energetic talaga sa Emma Diglao. Siguro na alam niya na kung paano ang labanan sa Grand. Siyempre, OA talaga ang labanan dito. OA! Ganon. So, tapos yung experience pa niya as a host, Net25 sa kada umaga, talagang nagbibigay talaga siya sa kanya ng kumpiyansa para maipanalo yung corona. Pero syempre, pag titignan natin yung mga previous pageant niya, kung paano siya mag-perform, syempre parang okay lang. Hindi naman yung pangabog at bonggang-bongga din naman talaga na pang-grand ang kalawan. So gusto kong makita this time kay Emma Mary Diglao, yung kanyang grand performance dito sa swimsuit competition na gaganapin doon sa Pangasinan sa araw ng Sabado. Oo, di ba? So gusto kong makita yung grand performance niya. Pero kung hindi pa niya maibigay yung grand performance niya, bahala na lang siya. Pero isa talaga siya sa nakikitaan na makakakuha ng bonggang-bongga corona itong si Emma Mary Diglao. So, good luck na lang sa kanya at possible naman talaga na kaya niyang maiuwi ang corona ng Miss Grand Philippines. Sunod nating pag-uusapan ay etong si Anita Gomez. O, diba? Galing Miss Earth, lumipat ng Miss Universe Philippines, tapos eto na galing Miss Earth, ligwak siya doon. Tapos lumipat ng Miss Universe Philippines, tumap 10 siya doon. O, diba? Bongga! Wala ka nang dapat pag-uusapan pa when it comes sa performance ni Anita Gomez. Siya ang pinaka-grand sa lahat ng girls ngayon. Kasi kaya niyang grand entrance. Grand talaga siya. Very grand din ang kanyang bewang na pinakamaliit. Grand rin yung kanyang mga pasabog sa social media. Lahat ay grand sa kanya. So, ayan, pati iyak ng baby, grand rich. Oo nga, pag iniisip natin, pag si Anita Gomez, when it comes sa performances, hindi niya tayo titipirin. Kumbaga, meron na tayong resibo
kumbaga, kay Anita Gomez na magpe-perform siya ng grand at OA na performance. At yun ang kayang ibigay ni Anita Gomez. Ang tanong, ibigay ba sa kanya ng organization? Yun lang talaga ang aking nag-hold back sa aking sarili. Ibibigay ba sa kanya ng organization kahit grand ang kanyang performance, kahit grand ang kanyang mga OOTD, kahit grand ang kanyang mga pasabog? Siyempre, doon tayo din naman sa gusto ba siya ng organization. So, isa din talaga si Anita Gomez sa favorites ng mga fans, hindi lang mga fans, ng mga media, ng mga vlogger na makuha ang corona dyan sa Miss Grand Philippines. Knowing na kahit na back-to-back ito na suntok sa buwan ang back-to-back sa Miss Grand. So, kahit na, di ba, at least lalaban. Umabot lang tayo sa 5 doon, masaya na doon sa international pageant. Sino kaya? Makukuha kaya ni Anita? Kasi kung sa tutuusin lang, lahat ng effort ibinibigay niya na, lahat ng pagtulong sa kapwa kandidata ibinigay niya na, lahat ng mga eksena, lahat ng mga pasabog ibinigay niya na. Kumbaga, wala ka nang itula kabigin pa. Kumbaga, dedication, effort na ibigay ni Anita. Tapos, obvious naman niya na magbibigay din siya ng grand na performance, lalong-lalo na sa swimsuit competition kasi ito ang forte niya. Ayon! At last na babae na ating pag-uusapan na possible talaga makuha niya ang corona ay etong si Michelle Arceo. Sa lahat ng nabanggit natin, Emma Mary Diglao, Anita Gomez, si Michelle Arceo ay talagang anak-anakan na ng owner at national director ng Miss Grand Philippines. Never siyang tumawid sa ibang pageant or makipag sa hindi niya isinugal ang kapalaran niya sa ibang pageant at nag-stick lang talaga siya dito kay Arnold V. Capria ng bonggang-bongga. Pangatlong try niya na ito dito sa Miss Grand Philippines. Pangalawa sa Miss Grand Philippines, Miss World Philippines yung una. So, siya ang ultimate loyal sa organization. Tapos hindi rin siya pwedeng ipadala sa Reina Hispano kasi nakapag-compete na siya doon under the ALB din. So talagang more chances of winning talaga siya kasi alaga, anak-anakan, bakit siya bumalik? 'Di ba? Iniisip pa ninyo yung naiisip ko? Charot lang. Kasi hindi siya pababalikin kung hindi siya bibigyan. Charot lang. Hindi. Sa lahat kasi ng sa lahat, dalawa kasi natin na pag-uusapan na Emma and Anita, si Michelle Arceo ang namumukod tanging loyal sa organization ni ALB. At talagang nakikita naman natin ngayon sa mga galawan ni Michelle na talagang bigay todo nun talaga siya. Marunong kumanta, marunong sumayaw, marunong sa lahat. Talented ang lola ninyo, Michelle Arceo. So, corona na this. Ganun talaga iniisip ko, corona na this talaga. Kasi Michelle Arceo, di ba? Ito, siya lang ang loyal. Di ba? Hindi kagaya ng ibang mga contestant. After ALB, nag-try sa ibang pageant, tapos balik ALB. Pero si Michelle, stick lang siya din. Loyal na loyal talaga kung saan siya. So, more chances of crown talaga si Michelle Arceo, knowing na isa siya sa may pinakamagandang mukha dito sa competition. Di ba? Knowing na love na love siya ni Sir Arnold Bigafria. Knowing na laban siya. So, di ba? Iisipin nyo lang. Nako. Kasi hindi pwede ibigay sa kanyang Reyna eh. So, Grand Philippines ba? Di ba? So, silang tatlo guys, ang nakikita ko lang talaga na possible na makakuha ng corona. Or pwede namang iba, kagaya ng nanalas, kagaya ng sa Miss International Queen Philippines na wala sa radar natin yung mananalo. Na ito lang bet ng lahat, ito ang halimbawa si Emma ang bet ng lahat, si Anita ang bet ng lahat, si Michelle ang bet ng karamihan, tapos ang manalo pala ay si Beatrice Maclellan. Lalo kaming maloka, mawindang at himatayin sa Mall of Asia. Nakakaloka. Feeling ko ganun kasi mangyayari. Sana hindi na, no? Kasi grabe, first time ko ma-disappoint talaga sa isang pageant. Pag alis ko ng ng Mall of Asia,
nung Miss International Queen, sobrang ang lungkot-lungkot ko. Parang hindi ako nag-enjoy ng moment na yun. Hindi ko alam. Parang hindi naman sa hindi ko matanggap ha. Okay lang naman kung siya yung kukoronahan. Pero sana, di ba? Parang hindi ako satisfied. Ganon. Ganon yung feeling. Sana sa finals ng Miss Grand Philippines, matatisfy naman tayo kung sino yung koronahan nila, no? Sana, no? Di ba? Di ba Emma? Di ba Anita? Di ba Michelle? parang sa kanilang apat lang kasi yung may potentially na pwede ilaban sa Grand at kayang makipagbardagulan international when it comes talaga sa OA na performance at saka grand entrance, grand na eksena. Mga ganon, parang sila lang talagang tatlo ang nakikitaan ko ng potential. So far, ha, malay natin magpasabog sila Nikki Benepe, sina Bea Macleland, at saka si Shannon Tampon sa susunod ng mga araw. Hindi ko alam. Kasi so far talaga sila lang talang nakikitaan ko ng grit. Ano ba tawag yun? Yung dedication para makuha yung corona. So, laban lang. Laban Michelle Arceo, laban Anita Gomez, laban Emma Tiglao. O ganon. So kayo guys, sino sa tatlong ito yung gusto ninyong makoronahan ng Miss Grand Philippines? O, ang tanong ha, Miss Grand Philippines lang, wag na kayong kung ano-ano pinagsasabi ninyo dyan. Sino gusto ninyo dyan? O kahit kung sino ba sa kanilang tatlo, okay lang sa inyo? Ganon? So, sino dyan sa mga girls na yan ang gusto ninyong makoronahan sa Miss Grand Philippines? Comment down below. Swimsuit competition nila Sabado na. So, abangan ninyo yan. May live reaction video tayo. Tingnan natin kung ano ang i-offer ni Emma, kung ano ang i-offer ni Anita, at kung ano ang i-offer ni Michelle. Oh, I'm so excited. O, diba? Ang veterana versus kabugera versus maganda. Alam na ninyo, bala na kayo mag-isa-isa kung sino dyang maganda, kabugera at saka veterana. Bala na kayo mag-isa-isa. Basta wala akong pinangalanan ha. Maklaro ako dyan. Ayan, there you go guys. Maraming salamat. At ito ang aking konting, kung sino nga ba, nakaikot lang talaga sa kanilang tatlo for me. Ang corona para sa Miss Grand Philippines. Kayo, anong talagay nyo? Comment down below. And maraming salamat at hopefully ay makapunta ako sa mga events ng Miss Grand Philippines. O, di ba? Baka naman Arnold Bigger Free. Charot lang. Maraming salamat and this has been Gaysel Ortega. Maraming thank you po. Bye! Maulan na naman. Ay, walang tigil. Naiinis na ako. Sumasakit na yung ulo ko sa ulan. Promise.